Sa isang malaking komunidad ng mga Pilipino sa Los Angeles, Amerika, naganap ang isang hit and run. Ang tanging magagawa ng pulisya ay mag-imbestiga mula sa malabong CCTV footage na hindi matukoy ang driver. Mahigit 180 na investigador ang nagbuhos ng kanilang buong lakas, ngunit natigil ang investigasyon. Gayunpaman, isang Pilipinong high school student ang lumitaw. Sa panonood lamang ng 0.11 segundo ng video, tumpak niyang natukoy ang modelo ng sasakyan. Ito ay isang 2018 Audi A7. Sino nga ba ang binatang ito? Paano niya natagpuan ang mga bakas na kahit ang mga profesional na investigador ay hindi mahanap? At sa likod ng kasong ito, may mas malaki pang katotohanan na nakatago. Ang kwento ng espesyal na binatang ito ay magsisimula na. Ako si Jose, isang second-year high school student. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang lumipat kami sa Los Angeles dahil sa trabaho ng aking ama. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay sa Amerika. Hindi ako gaanong marunong mag-Ingles at nahihirapan akong makisama sa aking mga kaklase. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aking interes sa mga sasakyan ay hindi magbabago saan man ako magpunta. Mula pa noong nasa Pilipinas ako, kaya kong kilalanin agad ang tatak at modelo ng bawat sasakyan sa kalsada. Laging sinasabi ni Papa na ito ay walang kabuluhan. Ang pagpunta sa isang paradahan, malapit sa aming apartment sa Los Angeles, upang magmasid ng mga sasakyan, ay naging aking pang-araw-araw na gawain. Mula sa itaas ng paradahan, pinagmamasdan ko ang iba't ibang uri ng sasakyan. Isang araw, sumama sa akin ang kaibigan kong si Carlos at hinamon niya ako. Jose, totoo bang kaya mong malaman ang modelo ng sasakyan sa pagtingin lang sa bubong nito? Buong tiwala akong sumagot. Oo naman, gusto mong subukan? Itinuro ni Carlos ang isang sasakyan ng basta-basta. Pinagmasdan ko ito ng mabuti at sinabi, iyan ay isang 2019 Honda Accord. Ang hugis ng sunroof at ang posisyon ng antena ay napakakakaiba. Bumaba kami upang suriin at tama nga. Napanganga si Carlos. Wow, ang galing mo. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Mula noon, kumalat na ang balita. Madalas akong yayain ng mga bata sa paaralan na maglaro ng hulaan ng sasakyan. Sa klase, binigyan ako ng pagkakataon ng aming guro na mag-present. Pinili ko ang isang paksang may kaugnayan sa mga sasakyan. Inilahad ko ang epekto ng aerodynamic na disenyo ng sasakyan sa fuel efficiency. Lahat ng aking mga kaklase ay taimtim na nakinig. Kahit na hindi ako matatas sa Ingles, tila nalampasan ng aking sigasig sa mga sasakyan ang hadlang sa wika. Pagkatapos ng presentasyon, kinausap ako ng guro ng pribado at sinabing, Jose, kahanga-hanga talaga. Napaka-espesyal ng iyong kakayahang mag-obserba at mag-analisa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kumpiyansa na maaari akong tanggapin sa Amerika. Napagtanto ko na ang natatanging kakayahan na dinala ko mula sa Pilipinas ay maaaring magamit dito. Hindi pa rin maintindihan ng aking ama ang aking interes. Isang gabi, nagkaroon kami ng ganitong pag-uusap. Jose, anak, hanggang ngayon ba puro sasakyan pa rin ang bukang bibig mo pagdating sa Amerika? Mag-interes ka naman sa ibang bagay. Papa, ito lang po ang bagay na magaling ako. Pati mga kaibigan ko, humahanga. Pinupuri pa nga po ako ng mga guro ko. Ngunit sa isip ko, tila hindi maganda ang sobrang pagkahumaling sa isang bagay. Naisip ko, balang araw, magiging kapaki-pakinabang din ang kakayahang ito at sa panahong iyon, tatanggapin din ako ni Papa. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin ng gabi sa Los Angeles at nagpasya na hahanapin ko ang aking sariling landas sa Amerika. Makikipag-ugnayan ako sa mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng mga sasakyan at gagawin kong katanggap-tanggap ang aking kakayahan. Nangyari ang insidente noong Martes ng gabi. Habang kami ni Papa ay papunta sa Big C Supermarket para mamili, nasaksihan namin ang isang malaking kaguluhan sa tawiran sa harap ng supermarket. Nagkaroon ng isang hit and run na aksidente. Ang biktima ay isang 65 taong gina Pilipino, si Lolo Ben, na nabundol habang palabas ng supermarket matapos mamili. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay, ngunit nagtamo siya ng malubhang pinsala sa binti. Agad na naging magulo ang lugar. Ang tunog ng sirena ng ambulansya at pulis ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad ng mga Pilipino. Nagsimulang magtipo ng mga tao. May nakakita ba? May nakakaalam ba kung anong sasakyan? Tanong ng pulisya sa mga saksi.
ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Ang oras ng pangyayari ay bandang 6:30 ng gabi. Nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. Isang ale ang nagsalita na nanginginig ang boses. Mukhang madilim na kotse po. Sedan po ba? Hindi po ako sigurado. Sabi ng ibang saksi. Mukha raw SUV at may nagsabi namang mukhang sports car. Hindi sila sigurado at magkakaiba ang sinasabi ng lahat. Nakatayo ako sa tabi ni Papa, pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang makita kong dinadala sa ospital si Lolo Ben na sugatan, nakaramdam ako ng matinding pagkabahala at naisip ko rin ang aking sariling lolo. Sinimulan ng pulisya na suriin ang mga CCTV ng mga kalapit na tindahan. Aktibong nakipagtulungan ang may-ari ng Big C Supermarket. Ang CCTV ng aming tindahan ay nakatutok sa tawiran, baka makatulong. Ngunit may isang problema. Hindi maganda ang kalidad ng imahe mula sa CCTV at hindi rin maganda ang liwanag sa oras ng pangyayari, kaya mahirap matukoy ang mga detalye ng sasakyan. Napabuntong hininga ang mga pulis nang buksan nila ang video. May dumaan na sasakyan, ngunit mahirap matukoy ang plaka o ang eksaktong modelo. Sa sandaling iyon, lumapit ako at pinagmasdan ng mabuti ang screen. Sa mata ng iba, isa lamang itong itim na bukol sa dilim. Ngunit para sa akin, iba ito. Ang hugis ng mga headlight sa imahe at ang pattern ng mga gulong na lumitaw sandali matapos ang insidente at noong nagpreno ang sasakyan para tumakas ay malinaw sa aking paningin. Alam kong iyon ang kakaibang 5 bong spoke na disenyo ng gulong. Excuse me po, gusto kong kausapin ang pulis, ngunit hinila ako ni Papa sa braso. Jose, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Ngunit sigurado ako na ang pattern ng gulong na iyon ay sa isang Audi A7, partikular ang 19-inch alloy wheels ng modelong inilabas sa pagitan ng 2016 at 2018. Nang gabing iyon, pag-uwi namin, patuloy na umikot sa isip ko ang imaheng iyon. Sigurado akong tama ako, ngunit hindi siguro maniniwala ang mga matatanda, lalo na ako na isang high school student lang. Walang dahilan para makialam ako sa investigasyon ng pulisya. Ngunit kapag naiisip ko ang sugatang si Lolo Ben, hindi ko ito maaaring baliwalain. Kinabukasan sa paaralan, iniisip ko pa rin ang tungkol dito. Hindi ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Sa tanghalian, ikinuwento ko kay Carlos ang nangyari kahapon. Talaga bang kaya mong malaman ang modelo ng sasakyan? Sabi mo malabo ang CCTV footage, di ba? Oo, pero ang pattern ng mga gulong ay napakakaiba. Isang Audi A7, sumandal si Carlos. Kung gayon, hindi mo ba dapat sabihin sa pulis? Pag-uwi ko, ipinaliwanag ko ulit kay Papa. Papa, alam ko po talaga kung anong sasakyan iyon. Sa tingin ko po makakatulong ako. Nagalit si Papa. Jose, nasa Amerika ka na. Bakit ba ganyan ka pa rin umasta na parang batang Pinoy? Anong mapapala mo sa pakikialam sa hindi mo dapat pakialaman? Mag-aral ka na lang ng mabuti. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nasaktan ako. Hindi ko ito ginagawa dahil ako ay Pilipino, ngunit dahil gusto kong maging isang taong may pakiramdam ng katarungan. Hindi nasyonalidad ang mahalaga, ngunit gusto kong gawin ang tama. Nang gabing iyon, palihim kong binuksan ang computer at pumasok sa website ng Los Angeles Police Department. Mayroong isang section para sa mga tip mula sa publiko, ngunit nag-alinlangan ako kung bilang isang high school student, makakapagbigay ba ako ng isang kapani-paniwalang tip? Ilang araw ang lumipas. Narinig kong wala pa ring pag-usad ang investigasyon at isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng sugatang si Lolo Ben ay araw-araw na pumupunta sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon. Isang araw, narinig ko na ang may-ari ng Big C Supermarket ay may mas malinaw na CCTV video. Nakakuha siya ng video mula sa ibang anggulo mula sa security camera ng kalapit na gusali. Palihim akong pumunta sa supermarket at nakiusap sa may-ari na payagan akong makita muli ang video. Oh, Jose, anong nangyari? Tito, may kaunti po akong alam sa mga sasakyan. Sa tingin ko po baka makatulong ako. Kahit na nagdududa ang may-ari, pinayagan niya akong panoorin ang video. Ang video na kinunan mula sa bagong anggulo ay mas malinaw kaysa sa orihinal. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko na. Sa imahe kung saan mabilis na lumiko ang sasakyan pagkatapos ng insidente, malinaw na makikita ang LED pattern ng mga headlight. Maging ang hugis ng air intake sa ilalim ng front bumper ay makikita. Tito,
Ang sasakyang ito ay isang Audi A7 at ito ay isang 2018 model. Talaga? Paano mo nalaman? Itinigil ko ang video at ipinaliwanag. Tito, tingnan niyo po ito. Ang panloob na headlight ay may ganitong hubog na LED, di po ba? Ito ay isang kakaibang disenyo ng Audi. At saka, ang pattern ng grille at ang disenyo ng front bumper ay tugma lahat. Nagulat ang may-ari. Wow! Ito ay talagang kamangha-mangha. Kailangan nating sabihin ito sa pulis, ngunit nag-alinlangan ako. Maniniwala ba ang pulis sa tip mula sa isang high school student? At kung malaman ni Papa, tiyak na mapapagalitan ako. Ngunit nagpasya akong lakasan ang aking loob para sa sugatang si Lolo Ben. Naisip ko na ito ang dapat gawin. Direktang tumawag sa pulisya ang may-ari ng Big C Supermarket. Nakatayo ako sa tabi niya at nakikinig sa kanyang pakikipag-usap sa telepono. Oo, totoo po. Sabi ng batang ito, kaya niyang malaman ang modelo ng sasakyan sa pagtingin lang sa CCTV footage. Ang boses sa kabilang linya ay nagpakita ng pagdududa. High school student po, sigurado po kayo? Kailangan po ng isang technical expert para mapagpasyahan iyan. Tumingin sa akin ang may-ari na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumango ako sa kanya. Sige po, ituloy niyo po ang usapan. Iba po ang batang ito. Nakita ko mismo ang kanyang kakayahan. Kahit isang beses lang po makipagkita kayo. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto ng pangungumbinsi, pumayag din sa wakas ang kabilang panig. Bukas, 3 ng hapon, dalhin niyo ang bata sa West District Police Station. Pero hindi ko ginagarantiyahan na may mangyayari. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinapik ako ng may-ari sa balikat. Jose, bukas, nakasalalay sa iyo. Pero kung masyadong mapanganib, maaari kang umatras anumang oras. Umiling ako. Salamat po, Tito. Kailangan ko pong subukan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga imahe mula sa CCTV ay patuloy na umikot sa isip ko. Ang mga gulong ng A7, ang mga headlight, ang proporsyon ng katawan ng sasakyan, lahat ng detalye ay malinaw sa aking alaala. Ngunit nag-aalala rin ako. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ako paniwalaan ng mga eksperto? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sinabi ko kay Papa na pupunta ako sa bahay ng isang kaibigan para gumawa ng homework. Mabigat ang loob ko, ngunit alam kong ito ay isang kinakailangang kasinungalingan. Kung sasabihin ko kay Papa ang totoo, tiyak na hindi niya ako papayagan. Ang West District Police Station ng Los Angeles ay isang 4 na palapag na gusaling kulay abo. Mula sa labas, mukha itong nakakatakot na nagbibigay ng kaba ng hindi namamalayan. Sa pasukan, may 2 security guard. Tinitingnan nila ang mga pumapasok at lumalabas ng may matatalas na tingin. Huminga ako ng malalim at lumakad papunta sa reception desk. Hello po, ako po si Jose. May appointment po ako ng 3 ng hapon. Ang receptionist ay isang may edad na babaeng African-American. Sinuri niya ang computer at tumango. Si Detective Rodriguez ay naghihintay sa iyo. Pakiusap, maupo ka muna sa upuan doon. Sa waiting room, may iba't ibang tao. May mga miyembro ng pamilya na mukhang nag-aalala, mga abogado na mukhang seryoso, at ilang ordinaryong mamamayan na tila mga saksi. Umupo ako sa isang upuan sa sulok. Nagsimulang pagpawisan ang aking mga palad. Sa dingding, may ilang mga larawan ng mga pulis na namatay sa tungkulin. Habang tinitingnan ko ang mga mukhang iyon, naramdaman ko ang bigat ng trabahong ito. Halos 40 minuto akong naghintay ng isang may edad na lalaki ang lumitaw sa harap ko. Hindi siya matangkad, ngunit malakas ang pangangatawan. Ang kanyang kayumangging balat ay nagpapahiwatig na siya ay may lahing Latino. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit mas malumanay kaysa sa inaasahan ko. Ikaw si Jose, tama? Ako si Detective James Rodriguez. Iniabot niya ang kanyang kamay. Inabot ko ito ng may kaba. Narinig ko na mayroon kang malawak na kaalaman sa mga sasakyan, tama ba? Opo, Detective. Nanginginig ng bahagya ang aking boses. Huwag kang kabahan. Gusto lang naming marinig ang iyong opinyon. Sumama ka sa akin. Dinala ako ni Detective Rodriguez sa isang mahabang pasilyo. Sa magkabilang panig ay may mga opisina. Sa pamamagitan ng mga salaming bintana, nakikita ko ang mga pulis na abala sa kanilang trabaho. Ang ilan ay nakikipag-usap sa telepono. Ang ilan ay nagsusuri ng mga dokumento at ang ilan ay nag-uusap tungkol sa mga kaso. Ang pangkalahatang kapaligiran ay napresyon na nagparamdam sa akin ng pagkaapurahan ng kanilang trabaho. Ang opisina na aming pinuntahan
ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa dingding, puno ito ng mga larawan, mapa, at iba't ibang dokumento. Ang pinakakapansin-pansin ay isang malaking whiteboard kung saan nakaguhit ang isang diagram ng crime scene. Sa loob ng silid, may 5,006 na detective. Lahat sila ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa akin. Mga kasama, ito si Jose. Ipinakilala ako ni Detective Rodriguez sa lahat. Sabi ng may-ari ng supermarket, kaya niyang matukoy ang modelo ng sasakyan mula sa CCTV footage. Isang batang babaeng detective, si Nikki, ang unang nagsalita. Talaga po, kahit kami na gumagamit ng profesional na software, nahihirapan pa rin kaming matukoy. Isang mas nakatatandang detective ang nagpakita ng higit na pagdududa. Nikki, huwag tayong masyadong umasa. Sa huli, isang bata lang siya. Ngunit sinenyasan ni Detective Rodriguez ang lahat na manahimik. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Jose, tingnan mo ito. Dinala niya ako sa harap ng isang malaking screen. Sa screen, ipinapalabas ang CCTV video na nakita ko na. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang anggulo at profesional na proseso. Ang imahe ay mas malinaw kaysa dati. Ngunit hindi pa rin sapat na malinaw upang madaling matukoy ang modelo ng sasakyan. Napalunok ako sa kaba. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang kanilang pagdududa, pag-usisa at kaunting pag-asa. Ang responsibilidad na ito ay nagbigay sa akin ng pressure, ngunit nakatulong din ito sa akin na mag-concentrate. Paki-play po ulit mula sa simula, sabi ko. Nagsimulang mag-play ang video. Sa sandali ng insidente, bumangga ang sasakyan at mabilis na tumakas. Pinahinto ko ang video sa ilang mahahalagang sandali. Tingnan niyo po ito, itinuro ko ang screen. Kahit na malabo ang imahe, makikita pa rin ang pangunahing outline ng sasakyan. Ang linyang ito ng bubong ay espesyal. Pababa ito mula sa B-pillar patungo sa likuran. Ito ay isang tipikal na disenyo ng coupe. At saka, sa anggulong ito, hiniling kong ilipat sa ibang imahe. Ang hugis ng mga headlight ay napakakaiba. Mukha itong matrix LED headlights at may espesyal na disenyo ng daytime running lights. Isang detective ang kumunot ng noo. Ngunit ang mga katangiang ito ay mayroon din sa maraming luxury cars. Tama po kayo, tumango ako. Ngunit ang tiyak na ebidensya ay narito. Itinuro ko ang sasakyan nang ito ay mabilis na lumiko, isang side view na lumitaw sandali. Ang mga gulong ng sasakyang ito, kahit isang sulyap lang, malinaw na makikita ang timabo spoke na disenyo. At ang mga gulong ay napakalaki, tila hindi bababa sa 99 pulgada. Ang ganitong espesyal na hugis ng spoke, sa Audi A7 ko lang nakita, nagsimulang magbulungan sa silid. Sinabi ng isang detective, mukhang may katwiran, ngunit ang isa pa ay nanatiling nagdududa. Maaaring ibang modelo ng sasakyan ito. Mayroon pa pong isang ebidensya, sabi ko. Pakiusap, tingnan niyo ang likuran ng sasakyan habang ito ay papalayo. Kahit na malabo, makikita ang hugis ng mga taillights. Ito ay isang tuloy-tuloy na pulang ilaw na strip. Ito ay isang kakaibang disenyo ng Audi A7. Tiningnan ako ni Detective Rodriguez na may paghanga sa kanyang mga mata. Maari mo bang matukoy ang taon? Batay sa disenyo ng mga headlight at mga gulong, malamang na ito ay isang modelo sa pagitan ng 2016 at 2018. Kung hindi ako nagkakamali, ang espesyal na disenyo ng gulong na ito ay makikita pagkatapos ng 2018 facelift model. Natahimik ang silid. Lahat ay nagpoproseso ng aking sinabi. Bigla, may isang tawang mapanukso ang narinig mula sa isang sulok. Detective, hindi nyo naman siguro paniniwalaan ang sinasabi ng isang high school student, di ba? Lahat ay lumingon sa pinagmulan ng boses. Isang may edad na lalaking puti na nakasuot ng suit ang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kayabangan. Ang pagtukoy ng sasakyan ay nangangailangan ng mga teknikal na kasanayan at kagamitan ng isang eksperto, hindi ng isang desisyon batay sa pakiramdam. Kumunot ang noo ni Detective Rodriguez. Nick, may katwiran ang sinasabi ng batang ito. Ang lalaking nagngangalang Nick ay lumapit. Rodriguez, ako ang expert sa vehicle analysis ng departamentong ito. 15 taon ng karanasan ang nagsasabi sa akin na ang ganitong kalabong imahe ay hindi maaaring hatulan ng tumpak. Lumingon siya sa akin na may tingin na puno ng hamon. Bata, hindi pareho ang laruang sasakyan at totoong sasakyan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kahihiyan na hindi ko pa naramdaman noon.
Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang isang diwa ng pakikipaglaban. Hindi ko maaaring hayaan na hamakin niya ako, at higit pa, hindi ko maaaring hayaan na hamakin niya ang mga Pilipino. Sir, sinikap kong magsalita. Kung mayroon po kayong ibang mga larawan ng sasakyan, kaya kong patunayan ang aking kakayahan. Tumawa si Bradley ng mapanukso. Sige, subukan natin. Lumingon siya sa ibang mga detective. Kumuha kayo ng mga larawan. Hayaan nating ipakita ng batang ito ang kanyang espesyal na kakayahan. 10 minuto ang lumipas. Sa mesa ay may 10 larawan ng mga sasakyan. Lahat ay magkakatulad na luxury sedans at espesyal na pinroseso na nagpapakita lamang ng mga bahagi o malabong imahe. Ito ay isang malinaw na hamon. Huminga ako ng malalim. Ito ay hindi lamang tungkol sa aking personal na kakayahan, ngunit tungkol sa dignidad. Sige, magsisimula na ako. Unang larawan, BMW 5 Series, malamang mga 2019. Ikalawang larawan, Mercedes-Benz CLS 2020 model. Ikatlong larawan, Audi A6 2018. Isa-isa kong sinuri ang mga larawan. Sa bawat sagot ko, lalong nagiging naprison ni ang kapaligiran sa silid. Ang ekspresyon ni Bradley ay nagbago mula sa paghamak patungo sa pagkamangha. At sa huli, sa isang malinaw na pagkabalisa, nang matapos kong suriin ang huling larawan, sinuri ni Detective Rodriguez ang mga sagot. Lahat ng 10 larawan, tama lahat. May mga bulungan ng paghanga sa silid. Ito ay kamangha-mangha. Paano niya nagawa iyon? Dapat sana'y mas maaga natin siyang inimbitahan. Namutla ang mukha ni Bradley. Sinubukan niyang magsalita ng isang bagay, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Tumalikod na lang siya at lumabas ng silid. Lumapit sa akin si Detective Rodriguez at tinapik ang aking balikat. Jose, napakagaling mo talaga. Salamat po, Detective. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Mahilig po ako sa mga sasakyan mula pa noong bata. Noong nasa Pilipinas po ako, lagi kong pinagmamasdan ang mga sasakyan sa kalsada at nagsimula akong magbasa ng mga car magazines. Pinag-aaralan ang mga katangian ng bawat modelo. Isang batang detective ang nagtanong na may pag-usisa. Paano mo natatandaan ang napakaraming detalye? Bawat sasakyan ay may sariling personalidad. Sinubukan kong ipaliwanag. Tulad ng mukha ng tao. Kahit na lahat ay may mata, ilong at bibig, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Ang mga sasakyan ay ganoon din. Ang mga headlight ay parang mga mata, ang grill ay parang ilong, at ang bumper ay parang bibig. Kapag naintindihan mo ang mga ekspresyon na ito, madali mo na silang makikilala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang tagumpay na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi lamang dahil napatunayan ko ang aking sariling kakayahan, ngunit dahil alam kong may magagawa ako para sa sugatang Pilipinong lolo. Ang pakiramdam na makatulong sa iba ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng halaga sa sarili sa unang pagkakataon. Tiningnan ako ni Detective Rodriguez na may tingin na puno ng paggalang. Jose, handa ka bang tulungan ang aming investigasyon? Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, handa po ako. Nang araw na iyon, paglabas ko ng istasyon ng pulisya, papalubog na ang araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay sumasalamin sa mga salamin ng istasyon kasing ganda ng isang pinta. Alam kong magbabago ng tuluyan ang aking buhay mula sa sandaling ito. Pagkatapos ng aming unang pagkikita sa istasyon ng pulisya, nagsimula akong opisyal na makipagtulungan sa team ng investigasyon. Siyempre, patuloy kong inilihim ito kay Papa. Ito ang naging pinakamalaking sikreto sa aking buhay at ang pinakamabigat na pasanin. Araw-araw pagkatapos ng klase, kailangan kong gumawa ng iba't ibang dahilan. Ngayon, sasabihin kong pupunta ako sa library. Bukas, sasabihin kong mag-aaral ako pagkatapos ng klase. Habang dumarami ang aking kasinungalingan, lalo akong nakakaramdam ng pagkabalisa. Ngunit kapag naiisip ko ang sugatang si Lolo Ben, nagkakaroon ako ng lakas na magpatuloy. Inihanda ni Detective Rodriguez ang isang espesyal na upuan para sa akin sa isang sulok ng meeting room ng investigasyon team. Isang maliit na mesa, isang upuan, at isang computer na ginagamit para sa pag-aaral ng mga video. Ang maliit na sulok na iyon ay mabilis na naging aking workspace. Ang investigasyon sa unang linggo ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Si Detective Rodriguez, na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento, ay lumapit sa akin. Jose, batay sa iyong pagsusuri, nakuha na namin ang listahan ng lahat ng may-ari ng Audi A7 sa Los Angeles. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ko.
Ang daming pangalan at address. Nakakahilo. Ganito karami? Oo. Ngunit kung sasalain natin ayon sa 2018 model na sinabi mo, bababa ang bilang sa 62 na sasakyan. Minarkahan ni Detective Rodriguez ang mga mahahalagang punto sa isa pang papel. Pagkatapos, kailangan pa nating ihambing sa mga talaan ng trapiko sa araw ng insidente, mga toll booth, mga pasukan at labasan ng paradahan o kahit na mga talaan mula sa mga red light camera. Itinuro niya ang isang mapa sa dingding. Kung matutukoy natin kung aling sasakyan ang dumaan malapit sa komunidad ng mga Pilipino sa oras ng insidente, mas mapapaliit natin ang saklaw. Ang gawaing ito ay mukhang madali, ngunit sa katotohanan, ito ay napakakomplikado. Kailangan kong suriin ang daan-daang oras ng CCTV footage araw-araw. Ang ilang mga imahe ay malinaw, ang ilan ay malabo na parang hamog. Ang ilang mga anggulo ay maganda, ang ilan ay maliit na bahagi lamang ng sasakyan ang nakikita. Ang mga may-ari ng tindahan sa komunidad ng mga Pilipino ay lubos na nakipagtulungan. Bukod sa Big C Supermarket, mayroon ding isang paboritong Thai restaurant, isang lumang coffee shop at ilang maliliit na tindahan. Maging ang mga may-ari ng mga pribadong security camera sa kanilang mga tahanan ay handang tumulong. Kami, mga Pilipino, kailangan nating magtulungan, sabi ng isang ale. Jose, tinutulungan mo kami ng ganito, kailangan ka naming suportahan. Ngunit ang pagsusuri ay talagang mabigat. Nakatitig ako sa screen ng maraming oras araw-araw na madalas sumasakit ang aking mga mata. Minsan, nanonood ako hanggang gabi na hindi ko na makilala ang mga pangunahing hugis ng mga sasakyan. Nakikita ni Detective Rodriguez ang aking pagkapagod at pinapahinga niya ako. Jose, huwag mong masyadong pilitin ang iyong sarili. Ang ganitong uri ng trabaho, kahit ang mga matatanda ay napapagod. Okay lang po, Detective. Gusto ko pong mahanap ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sa prosesong ito, may isang taong tahimik na nagmamasid sa akin. Iyon ay si Bradley. Madalas siyang lumilitaw habang ako ay nagtatrabaho at tinitingnan ako ng may pagdududa. Minsan, habang sinusuri ko ang isang video, nararamdaman kong may mga mata sa likod ko. Paglingon ko, nakikita ko si Bradley na nakatayo doon. Rodriguez, talagang walang problema ba na isama ang isang menor de edad sa investigasyon? Madalas niyang itanong ang ganitong mga tanong. Kung magkamali, sino ang mananagot? Laging sumasagot si Detective Rodriguez nang may pasensya. Nick, si Jose ay nagbibigay lamang ng technical advice. Hindi siya opisyal na investigador. Ngunit ang saloobin ni Bradley ay nagparamdam sa akin ng pagkabalisa. Nagsimula akong magtaka kung talagang nag-aalala siya sa mga pamamaraan ng trabaho o may iba pang dahilan. Sa panahong iyon, isang bagong karakter ang lumitaw sa aking buhay. Iyon ay si Jaden. Siya ay 24 taong gulang, kalalabas lang sa Police Academy at na-assign sa grupo ni Detective Rodriguez bilang isang trainee detective. Sa unang araw naming pagkikita, malamig ang kanyang saloobin. Ikaw ang high school student na yon, di ba? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may tingin na hindi nagtitiwala. Narinig ko na kaya mong matukoy ang modelo ng sasakyan. Opo, maikli kong sagot. Kawili-wili, tumawa siya ng mapanukso. Nag-aral ako ng vehicle analysis at investigation techniques sa loob ng 2 taon sa academy. Sa huli, kailangan kong makipagtulungan sa isang bata. Ang mga salitang iyon ay nakasakit sa akin, ngunit hindi ako sumagot. Tahimik ko na lang na ipinagpatuloy ang aking trabaho. Alam kong mas kapani-paniwala ang pagpapatunay sa sarili sa pamamagitan ng gawa kaysa sa pakikipagtalo. Ilang araw ang lumipas, madalas tumayo si Jaden sa tabi ko habang sinusuri ko ang mga video. Noong una, akala ko gusto niyang matuto, ngunit kalaunan, nalaman kong naghahanap siya ng mga pagkakamali. Sa anggulong ito, sigurado ka ba? Hindi ba maaaring ibang modelo ng sasakyan? Hindi ba masyadong kaunti ang ebidensya? Ang kanyang mga pagsubok ay nagtulak sa akin na maging mas maingat at mas detalyado. Bawat desisyon, kailangan kong paulit-ulit na kumpirmahin. Bawat konklusyon, kailangan kong magkaroon ng sapat na ebidensya. Kahit na nadagdagan ang pasanin, naging mas tumpak ang aking pagsusuri. Ang pagbabago ay dumating noong Miyerkules ng ikalawang linggo. Nang hapong iyon, sinusuri ko ang isang bagong CCTV video. Ito ay isang video na nakuha mula sa isang gasolinahan na 3 bloke ang layo mula sa crime scene. Ang oras ay 3 minuto pagkatapos ng insidente. Sa video,
May isang madilim na kulay na Audi sedan na lumitaw. Mula sa modelo, mukha itong A7, ngunit kailangan kong kumpirmahin ng mas malinaw. Pinalaki ko ang imahe, inayos ang contrast, at sinuri ang bawat frame. Bigla, bumilis ang tibok ng aking puso. Detective Rodriguez, pakitingnan po ito. Lumapit sina Detective Rodriguez at Jayden. Anong nangyari, Jose? Tingnan niyo po ang sasakyang ito. Itinuro ko ang screen. Mula sa pangkalahatang outline, ito ay talagang isang Audi A7. Ang disenyo ng mga gulong ay tugma rin. At ano ang espesyal? Tanong ni Jayden. Ang espesyal ay narito. Lumipat ako sa side view ng sasakyan. Tingnan niyo po ang ibabang kanang sulok ng front bumper. May malinaw na mga gasgas at pagkayupi. Pinikit ni Detective Rodriguez ang kanyang mga mata at pinagmasdan ng mabuti. May pinsala nga. At tingnan niyo po ang headlight na ito. Pinalaki ko ang isang bahagi ng imahe. Ang kaliwang headlight ay tila bahagyang nakatabingi, na parang nabangga at hindi bumalik sa tamang posisyon. Natahimik ang silid. Nagbago ang ekspresyon ni Jayden mula sa pagdududa patungo sa pagiging seryoso. Kung ito ang sasakyan na nag-hit and run, bulong niya sa sarili. Ngunit may isang problema, sabi ko. Ang plaka ng sasakyang ito ay ganap na naiiba sa nakita natin sa crime scene. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Detective Rodriguez. Binuksan ko ang parehong video upang ikumpara. Ang plaka ng sasakyan sa crime scene ay nagsisimula sa 8, ngunit ang plaka ng sasakyang ito sa gasolinahan ay nagsisimula sa 3. Sa wakas, nagsimulang maging seryoso si Jayden sa aking pagsusuri. Posible bang nagpalit ng plaka? O gumamit ng pekeng plaka? Idinagdag ko. Ngunit maliban sa plaka, lahat ng iba pang katangian ay tugma. Ang pattern ng mga gulong, ang kondisyon ng katawan ng sasakyan, ang sticker sa salamin ng sasakyan, maging ang maliliit na gasgas sa katawan ng sasakyan ay magkapareho. Napapalakpak si Detective Rodriguez sa mesa. Ito ay isang malaking pag-unlad. Jose, napakagaling ng iyong ginawa. Tiningnan ako ni Jayden na may ganap na nagbagong tingin. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo, Jose. Noong una, minamaliit kita. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ang iyong kakayahan ay talagang hindi ka panipaniwala. Inabot ko ang kanyang kamay. Naramdaman ang init na dumadaloy sa aking puso. Salamat, Jayden. Sa katunayan, ang iyong mga pagsubok ang nagtulak sa akin na maging mas detalyado at mas profesional. Mula sa araw na iyon, si Jayden ang naging aking pinakamahusay na kasosyo. Ginamit niya ang kaalaman na natutunan niya mula sa Police Academy kasama ang aking kakayahang mag-isip at ang aming kahusayan sa trabaho ay lubos na bumuti. Ngunit habang kami ay nasasabik sa aming natuklasan, lumitaw si Bradley. Tiningnan niya ang aming mga resulta ng pagsusuri at kumunot ang noo. Teka, sigurado ka ba na tama ang pagsusuring ito? Itinuro niya ang screen. Sa imaheng ito, ang pinsala sa antas na ito ay maaaring sanhi ng maraming dahilan. Hindi kinakailangang isang hit and run. Ngunit ang oras at lugar ay masyadong nagkataon, tutol ni Jayden. Ang pagkakataon ay hindi katumbas ng ebidensya, malamig na sabi ni Bradley. Iminumungkahi kong ipagpaliban ang anumang aksyon hanggang sa magkaroon ng mas tiyak na ebidensya. Tiningnan ko si Bradley at nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Bakit sa tuwing mayroon kaming mahalagang natutuklasan, lagi siyang humahadlang? Bakit tila ayaw niyang umusad ang kasong ito? Ngunit noon, wala pa akong sapat na karanasan upang maunawaan ang komplikasyon ng mundo ng mga matatanda. Naisip ko lang na siya ay isang maingat at mas profesional na tao. Hanggang sa mangyari ang mga sumunod na pangyayari, saka ko naintindihan ang kanyang tunay na intensyon. Mula sa CCTV footage ng gasolinahan, natuntun namin ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan si Medina, isang 32 taong gulang na Meksikano na nagtatrabaho sa isang construction company sa Los Angeles. Higit sa lahat, may problema sa kanyang immigration status. Jose, maraming salamat. Sa wakas, mayroon na tayong malaking pag-unlad. Masayang sabi ni Detective Rodriguez. Inihanda nila ang isang arrest warrant, ngunit nakaramdam ako ng pagkabalisa. Lahat ay tila masyadong maayos na hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam na may mas malaking bagyo na naghihintay sa amin. Ang balita ng pagtakas ni Medina ay kumalat na parang bomba sa investigasyon team. Lahat ay nagulat at nalito. Nagpatawag si Detective Rodriguez ng isang emergency meeting. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang seryoso. Mga kasama, mayroon tayong malaking problema.
Itinuro niya ang whiteboard at isinulat ang isang timeline. Ang arrest warrant para kay Medina ay naaprubahan kahapon ng 3 ng hapon. Plano nating isagawa ang pag-aresto ngayong 7 ng umaga. Ngunit umalis siya sa kanyang tirahan kagabi ng 11 ng gabi. Natahimik ang meeting room. Itinaas ni Jayden ang kanyang kamay upang magsalita. Nagkataon lang po ba? Baka plano na niyang bumalik sa Mexico. Umiling si Detective Rodriguez. Ayon sa salaysay ng mga kapitbahay, nagmamadaling inilipat ni Medina ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit kagabi at ipinapakita ng mga talaan ng border control na tumawid siya ng hangganan mula sa San Diego ng 3 ng madaling araw. Ito ay isang malinaw na planadong pagtakas. Umubo si Bradley. Sa totoo lang, gusto kong sabihin na baka mali tayo mula pa sa simula. Lahat ay lumingon sa kanya. Ang paghatol ng isang high school student lamang ay sapat na ba para suportahan ang buong direksyon ng investigasyon? Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking ulo. Mr. Bradley, ang aking pagsusuri ay batay sa ebidensya. Ang mga katangian ng sasakyan, ang lokasyon ng pinsala, ang oras, at ang lugar lahat ay maaaring maiugnay. Ngunit ang resulta? Tumawa si Bradley ng mapanukso. Hindi lang natin nahuli ang tunay na suspek, ngunit maaaring binigyan pa natin ng mas maraming oras ang tunay na salarin para sirain ang ebidensya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit at galit na hindi ko pa naramdaman noon, ngunit tumayo si Detective Rodriguez. Nick, walang problema sa pagsusuri ni Jose. Ang problema ay nasa pagtagas ng impormasyon. Pagkatapos ng meeting, mag-isa akong nakaupo sa aking maliit na workspace, nakaramdam ng pagkadismaya at hindi makapagsalita. Baka tama si Bradley. Baka masyado pa akong bata, masyadong walang muwang. Baka hindi ako dapat nakialam sa bagay na ito. Habang ako ay nalulunod sa pagdududa sa sarili, tahimik na lumapit si Jayden. Tumingin siya sa paligid upang tiyakin na walang tao at bumulong. Jose, may nakita akong kakaiba. Ano iyon? Tungkol kay Bradley. Umupo si Jayden sa upuan sa tabi ko. Kagabi, nag-overtime ako para ayusin ang mga dokumento ng kaso. Nakita ko siyang may ginagawa sa kanyang computer. Gabi na at kami lang dalawa sa opisina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. At pagkatapos, akala niya umalis na ako. Nakita ko siyang nag-edit ng ilang files. Lalong humina ang boses ni Jayden. Ito ay mga file tungkol sa mga talaan ng insurance ng sasakyan ni Medina. Nagulat ako sa impormasyong iyon. Bakit niya kailangang i-edit ang mga talaan ng insurance? Hindi ko alam. Ngunit sa tingin ko, kahina-hinala. Tumingin si Jayden sa paligid. At kaninang umaga, sinuri ko ang mga talaan ng sistema at nalaman kong may isang taong nag-access sa personal information file ni Medina kagabi. Ang oras ng file ay 9:37 ng gabi. Mabilis kong kinwenta sa isip ko. Ito ay 6. 5 na oras na mas huli kaysa sa oras na naaprubahan ang arrest warrant, ngunit 1.5 na oras na mas maaga kaysa sa oras na tumakas si Medina, tumango si Jayden, at ang user na nag-access sa file na ito ay si Bradley. Nagkatinginan kami, kapwa na pagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Kung tama ang hinala ni Jayden, hindi lamang kinukwestiyon ni Bradley ang aking kakayahan. Maaaring sinasadya niyang hadlangan ang investigasyon. Anong gagawin natin? Tanong ko. Kailangan ko ng karagdagang ebidensya, sabi ni Jayden. Ngunit mapanganib ito. Kung malaman ni Bradley na iniimbestigahan natin siya, nagsimula kaming magplano ng isang lihim na investigasyon. Ginamit ni Jayden ang kanyang posisyon bilang isang trainee detective na may legal na access sa ilang mga talaan ng sistema. Ako naman ang responsable sa pagsusuri ng mga teknikal na detalye at timeline. Ilang araw ang lumipas, nagtrabaho kami ng normal, nangongolekta ng ebidensya. Naghahanap si Jayden ng pagkakataon upang suriin ang mga talaan ng aktibidad ng computer ni Bradley araw-araw. Ako naman, sinuri kong muli ang lahat ng nauugnay na impormasyon sa insurance ng sasakyan. Sa ikatlong araw, nagdala si Jayden ng isang nakakagulat na natuklasan. Jose, kilala mo ba ang Thyrung Insurance Company? Hindi. Bakit? Ang Audi A7 ni Medina ay naka-insure sa kumpanyang ito. Kinuha ni Jayden ang isang nakaprint na dokumento at nakahanap ako ng isang hindi kapani-paniwalang koneksyon. Itinuro niya ang isang pangalan sa dokumento. Sarah Bradley. Asawa ni Bradley? Oo, siya ang claims manager ng Thyrung Insurance Company. Ang boses ni Jayden ay nagpapahiwatig ng kaba at pag-aalala at ayon sa impormasyon mula sa loob ng kumpanya,
Siya rin ang responsable sa paghawak ng mga claim para sa mga high-value na sasakyan. Nagsimula akong maintindihan ang kaugnayan. Kung mapatunayang nagkasala si Medina, kailangang bayaran ng insurance company ang mga gastusin sa pagpapagamot ng biktima at ang pagkumpuni ng sasakyan. Hindi lang iyon, sabi ni Jayden. Ang pamilya ng Pilipinong lolo ay kumuha na ng abogado at naghahanda ng magsampa ng isang civil case. Kung manalo sila, ang halaga ng kabayaran ay maaaring lumampas sa $1,000,000. Kaya, ang asawa ni Bradley at ang kanyang kumpanya ay ayaw na umusad ang kasong ito, tama ba? Tama? Tumango si Jayden. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit laging humahadlang si Bradley sa investigasyon. Ngunit kailangan pa natin ng mas malinaw na ebidensya. Ang isang koneksyon lamang sa interes ay hindi sapat upang patunayan na si Bradley ang nag-leak ng impormasyon. Ang pagkakataon ay dumating sa ika-4 na araw. Nang hapong iyon, nakatanggap si Bradley ng isang tawag sa telepono. Akala niya walang tao sa opisina. Mas malakas ang kanyang boses kaysa karaniwan. Kami ni Jayden ay nagkataong nag-aayos ng mga dokumento sa katabing file room. Oo, tapos na ang kaso, sabi ni Bradley sa telepono. Tumakas na ang Mexicanong iyon. Walang suspect, walang ebidensya, ligtas na ang iyong kumpanya. Nagkatinginan kami ni Jayden na may kaba. Ano? Bagong investigasyon? Biglang tumaas ang boses ni Bradley. Imposible. Ako na ang bahala. Maniwala ka sa akin, hindi na uusad ang kasong ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, natahimik ang opisina. Kami ni Jayden ay nakaupo sa likod ng isang file cabinet, pigil ang hininga. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig namin ang mga yabag ni Bradley na papalabas ng opisina. Narinig mo ba? Mahinang tanong ni Jayden. Oo, ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. Nakikipag-usap siya sa isang tao mula sa insurance company. Ngunit ang pakikinig lang ay hindi sapat. Kailangan natin ng mas malinaw na ebidensya. Sa ika-5 araw, nakaisip si Jayden ng isang matapang na plano. Jose, alam kong mapanganib ito, ngunit kailangan nating tingnan ang mga file sa computer ni Bradley. Paano natin gagawin iyon? Hindi niya tayo papayagan na hawakan ng kanyang computer. May pagkakataon ngayong gabi. Pupunta si Bradley sa taunang party ng istasyon ng pulisya. Maaari akong gumawa ng dahilan para mag-overtime. Ngunit may password ang computer. May paraan ako diyan, ngumiti si Jayden ng misteryoso. Ang Police Academy ay hindi lamang nagtuturo sa amin na lutasin ang mga kaso, ngunit nagtuturo rin ng ilang espesyal na kasanayan. 8:00 ng gabi, kami lang dalawa sa opisina. Mahusay na pinamamahalaan ni Jayden ang computer ni Bradley. Pagkalipas ng ilang minuto, nakapasok siya sa sistema. Dito, itinuro niya ang screen. Tingnan mo ang mga email na ito. Lumapit ako sa screen at nakita ko ang isang nakakagulat na nilalaman. Mayroong maraming email sa pagitan ni Bradley at ng kanyang asawa na malinaw na tumutukoy sa kaso ni Medina at kung paano haharapin ang mahirap na problemang ito. Ang mas nakakagulat ay nakahanap kami ng isang email na ipinadala ni Bradley sa isang hindi kilalang tatanggap. Ang nilalaman ay ang detalyadong personal na impormasyon ni Medina, kasama ang kanyang address, lugar ng trabaho, at maging ang mga tagubilin sa ruta ng pagtakas. Ito ay pagtulong sa isang suspect na tumakas. Hindi ako makapaniwala, namutla ang mukha ni Jayden. Jose, mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Si Bradley ay hindi lamang may conflict of interest. Sinadya niyang hadlangan ang proseso ng hustisya. Mabilis naming kinopya ang mga ebidensyang ito. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig kami ng mga yabag. May isang taong papalapit sa opisina. Bilis, nagmamadaling isinara ni Jayden ang mga file. Kakabalik lang namin ng computer sa orihinal na estado nito nang lumitaw si Bradley sa pinto. Anong ginagawa niyo dito? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nag-overtime po, inaayos ang mga dokumento ng kaso. Sinubukan ni Jayden na manatiling kalmado. Kailangan pong gumawa ng year-end summary report. Tiningnan ni Bradley ang buong opisina. Ang kanyang tingin ay huminto sandali sa kanyang computer. Sa susunod, tandaan niyo na mag-report muna. Pagkaalis niya, napaupo kami ni Jayden sa aming mga upuan. Ang aming mga puso ay tumitibok ng mabilis, halos lumabas na sa aming mga dibdib. Nakuha natin ang ebidensya, humihingal na sabi ni Jayden. Ngunit ngayon, ang problema ay kung paano natin ito gagawin. Ito ay isang mahirap na problema. Kami ay isang trainee detective at isang high school student lamang.
Ang pag-akusa sa isang senior expert ay nangangailangan ng matinding tapang at talino. Jaden, sa tingin ko, kailangan natin ng tulong mula sa labas. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong isang journalist. Baka maaari nating ipa-expose ito sa media. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Sa aking isip, paulit-ulit na lumalabas ang mga larawan ng ebidensya na aming natuklasan. Ang mga taong dapat na nagpoprotekta sa katarungan ay sumisira dito. Ang mga pulis na dapat na nagsisilbi sa bayan ay nagbebenta ng kanilang tungkulin para sa personal na interes. Alam kong nagsisimula pa lang ang aming laban, at ang laban na ito ay magiging mas mahirap at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Ilang araw ang lumipas, inilathala ang artikulo. Ang pamagat ay, ang katotohanan sa likod ng hit and run case na ibinunyag ng isang high school student, bakit pinabayaan ng pulisya. Pagkatapos mailathala ang artikulo, nagsimulang magkagulo ang komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng biktima ang unang tumugon. Ang anak ni Lolo Ben ay direktang pumunta sa aming bahay. Jose, maraming salamat sa iyong pagsisikap para sa aming ama. Nang makita ko ang luha sa kanyang mga mata, napaluha rin ako. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Sana po, gumaling na si Lolo Ben. Ngunit ang mga opinyon sa loob ng komunidad ng mga Pilipino ay magkakaiba. Ang ilan ay nagsabi na hindi na kailangang makialam sa mga bagay na hindi dapat at magkaroon ng alitan sa pulisya. Ang ilan naman ay sumuporta na ang ganitong mga bagay ay hindi dapat manahimik. Nag-organisa ang Filipino-American Community of Los Angeles ng isang emergency meeting. Nabigyan ako ng pagkakataon na dumalo at ipaliwanag ang aking paninindigan. Gusto ko lang pong gawin ang tama. Sa tingin ko po, ang mahalaga ay hindi ang nasyonalidad o edad, ngunit ang pagtutuwid sa mali. Sinabi ng Pangulo ng Asosasyon, tama si Jose. Kung mananahimik tayo dito, sino ang magpoprotekta sa atin? Ang resulta, nagpasya ang Filipino-American Community of Los Angeles na hilingin sa Police Department na muling imbestigahan ang kaso at nagpasya rin silang ipaalam ito sa lokal na media. Nagsimulang kumalat ang artikulo sa mas malalaking media outlets. Ang mga istasyon ng TV tulad ng ABC7 at NBC at iba pang mga pangunahing istasyon ay nagpakita ng interes. Nang maiulat ang balita na may ganitong mga pamagat, hindi na ito maaaring baliwalain ng Los Angeles Police Department. Ang police chief ay lumabas at direktang nagpahayag na muling susuriin ang kaso. Si Bradley ay sinuspinde at isang bagong investigation team ang binuo. Pagkatapos ng bagong investigasyon, nakumpirma na tama lahat ang aking pagsusuri at sinimulan nilang muling tuntunin ang mga bakas ni Medina. Mayroon ding karagdagang investigasyon sa mga hinala ng insurance fraud. Muling dumalaw ang pamilya ng biktima. Jose, kung hindi dahil sa iyo, ang kaso ng aming ama ay maaaring nabaon na sa limot. Maraming salamat talaga. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay nabayaran na. Ngunit ang pinakamasaya sa lahat ay ang reaksyon ni Papa. Jose, anak, patawad. Ginagawa mo ang tama, ngunit gusto kitang pigilan. Okay lang po, Papa. Salamat po sa pag-aalala. Mula ngayon, magtitiwala na ako sa iyong mga desisyon. Ipinagmamalaki kita. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas at pinagmasdan ang tanawin ng gabi sa Los Angeles. Ang pakiramdam ay naiiba mula sa unang pagkakataon na dumating ako dito 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon, para na itong tunay kong tahanan. Lumapit si Papa sa tabi ko at sabay naming pinagmasdan ang tanawin. Jose, noong una, hindi kita naiintindihan. Patawad. Okay lang po, Papa. Alam kong nag-aalala ka. Ipinagmamalaki ko na ang isang maliit na interes ay maaaring makagawa ng ganito kalaking pagbabago. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang gusto kong abutin ay hindi ang maging sikat o kilalanin. Ang paggamit lamang ng aking maliit na kakayahan para tulungan ang isang tao. Papa, sa hinaharap, gusto ko pa rin gumawa ng ganitong mga bagay. Isang trabaho na nag-uugnay sa teknolohiya at katarungan. Sige, susuportahan kita palagi. Sa pagbabalik tanaw, ang kaso ng hit and run na iyon ang naging turning point sa aking buhay. Lumaki ako mula sa isang batang mahilig lang sa mga sasakyan patungo sa isang taong nagdulot ng katarungan. Ang pinakamahalaga, nakuha ko ang kumpiyansa na anuman ang nasyonalidad o edad maaring manindigan para sa tama. Ang isang bagay na nagsimula sa isang simpleng hilig sa mga sasakyan ay naging tulong para sa isang tao. Ito ang huling bagay na gusto kong sabihin sa lahat.
Huwag ninyong iwanan ang inyong maliliit na interes at sigasig. Balang araw, ang mga iyon ay magiging isang malaking lakas na maaaring magbago ng mundo. Si Medina ay ipinabalik sa Estados Unidos upang harapin ang paglilitis. Si Bradley ay kinasuhan ng obstruction of justice at conflict of interest. Ang kasong ito ay naging isang pagkakataon upang mapabuti ang mga pamamaraan ng investigasyon ng Los Angeles Police Department. Ngayon, isa na akong high school student. Interesado pa rin ako sa mga sasakyan, ngunit ngayon, mayroon na akong mas malaking pangarap. Gusto kong maging isang researcher na nagsasama ng artificial intelligence at etika. Gusto kong lumikha ng isang teknolohiya na magbibigay daan sa lahat na maglakbay ng ligtas. Minsan, naaalala ko ang gabing iyon. Kung hindi ko nilakasan ang aking loob, kung hindi ko sinabi ang mga salitang iyon, ang kaso ng sugatang lolo ay maaaring nabaon na sa limot. Ngunit pinili kong maniwala sa kapangyarihan ng maliit na katarungan. Ngayon sigurado na ako na gaano man kaliit ang isang boses, kung ito ay para sa tama, balang araw ay maririnig ito ng isang tao. Ito ang mensahe na gusto kong iparating sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito. Lahat tayo ay may maliit na kapangyarihan na maaaring magbago ng mundo. Ang mahalaga ay huwag matakot na gamitin ang kapangyarihang iyon. Ang katarungan ay hindi isang bagay na malayo. Nagsisimula ito sa maliliit na pagmamalasakit sa ating paligid. Ang aking kuwento ay nagtatapos na, ngunit naniniwala ako na ang kuwento ng bawat isa ay nagsisimula pa lang. Gumawa tayo ng isang mas mahusay na mundo sa pamamagitan ng ating maliit na katarungan.